O mga kababayan, alam nyo ba na isa sa mga pinaka-ridiculous na palusot mga kababayan nitong isa sa mga nakatanggap ng mga maleta ay etong kampo ng mga taga-suporta ni Stella Kimbo mga kababayan. Dahil anila, etong mga maleta daw na natanggap ni Stella. Stella Kimbo mga kababayan, ay ang mga laman daw ay labahan! Mga maduming damit daw mga kababayan na dapat labhan. Na hinatid pa mismo ng abogado ni Zaldico sa bahay ni Stella Kimbo. Na kung saan nakita yung bisikleta, nakita yung helmet mga kababayan, at nandun din si Stella Kimbo na sinuot ito, nagbibisikleta. Kaya napakamot ulo na lang itong abogado ng mga Marines mga kababayan na ano namang gagawin itong abogado ni Zaldico sa bahay ni Stella Kimbo na mayroong dalang labahan. Maglalaba! Lord, panoorin niyo po ha. O kasi yung mga meron pa nga dong picture na yung maleta puro labahan na. Ang daming labahan Yung mga Kung mga labahan yung nandun sa bahay, no? Yes, sir. Oo. Labadami! Labango! Ano naman ang ginagawa ni Attorney Buenviaje na staff or executive assistant ni Congressman Zaldico doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo? Ano yun? Makikipaglaba siya na isang abogado? Ay nako, nagdala ng labahan sa bahay ni Stella Kimbo. Labahan daw kasi ang mga kababayan laman ng maleta. Attorney, balikan ko lang yung tungkol doon sa 18 na sundalo. Labahan, Kasi ang bulok. nilabas ng AFP, yung honorable, yung dishonorable discharge. Isa din yan. Ipaliwanag Isa din yan mga kababayan ha. Sa kanilang palusot na para hindi daw dapat paniwalaan dahil discharge daw yung mga ilan. Lord, tapos si Madriaga, credible sa kanila. Po sa amin, ano ba ang ibig sabihin ng dishonorable discharge? Ilan sa kanila ang dishonorable discharge? At ano yung kanilang ikina-dishonorable discharge? Okay, ang dishonorable discharge, sa AFP kasi, ang mga non-commissioned officers from private up to master sergeant ay nag-e-enlist sila every 3 years. Parang kontrata, renewal, no? Enlist every 3 If years. you are within that 3-year contract, hindi mo tinapos dahil hindi ka nag-report, pwede kang i-declare na absent without official leave or awol. Awol. At kung na-awol ka, at Ma-dishonorable na-separate ka discharge. sa serbisyo, ang category mo ay dishonorably discharged. The discharge ba kababayan ng walang hindi dumadaan sa walang clearance. Absent lang kasi nag-awol. Yung honorably discharged naman ay yung tinapos mo yung termino pero hindi ka nag-re-enlist. So, ise-separate ka sa armed forces na ang category mo ay honorably discharged. No? Ang mga ito ay halos lahat sila ay awol. Isa lang ang hindi. Yung isa doon, dishonorably discharged ay dahil biktima siya ng kanyang opisyal. Nag-serve siya sa United Nations Peacekeeping Force sa ibang bansa at siya ay na-in-charge sa mess hall. Si Johnny Buduan. No? So siya yung in-charge sa kusina. Pero ang mga budget kasi dyan galing sa United Nations So tinawagan siya ng kanyang opisyal na Pilipino na taga-AFP. Sabi niya, Buduan, magdala ka na ng pagkain dito sa quarters ko dahil minsan may bisita ako, wala akong maipakain. So nagdala siya ng pagkain, nilagay niya sa sasakyan. Pagdaan niya doon sa isang checkpoint, ay hininto siya for inspection. Nakita yung mga pagkain. Bawal pala Hinuli siya. Hinuli? At pinauwi siya sa Pilipinas. Nagkaroon ng investigasyon dito. Ang Bawal pala dalang pagkain sa sabi ng mga nag-iimbestiga, ang recommendation ay demotion. Yung official na nag-utos sa kanya, wala man lang siyang sinabing inutusan ko yan. Inutusan. Ang kinalaunan, instead na demotion lang, naging dishonorably discharged. No? Sa akin, sino ang dishonorable dito? Yung official niya o siya? Opisyal. Nung opisyal, yung nautos Pero hulihin pala mga kababayan, may pagkain na dala. Number one na Marami pa siguro, tapos kailangan ng permit sa ibang bansa. principle sa leadership, sa military ay
seek the welfare of your men. Yun ang number one leadership, military leadership principle. Pinabayaan niya yung tao niya. No? Kaya na dishonorable. Very unfortunate ito. Pero nabanggit nyo po na meron pang iba. Ano naman yung kina-dishonorable discharge nung iba? Yung iba naman hindi dishonorably discharged, no? You mean the other than the 18? No, O yung yung 18, within the 18 po. Yun, yung isa doon, parang nagkaroon ng nagkasakit yung asawa niya. So binantayan niya yung asawa niya, hindi siya nakapag-report kaagad. Paso na yung kanyang bakasyon. So dineclare siya na absent without official leave. Mga awol. Awol mga So kababayan. karabihan sa kanila ay pamilya ang naging rason kung bakit hindi sila nakabalik on time. So hindi sindikato. Sa madaling salita po, yung dishonorable discharge nila ay hindi po ibig sabihin criminal sila. May pinatay, may ninakaw. Nakaw sila, May korupsyon. may corruption. Hindi ganon. Hindi So ganon. ibig sabihin lang dahil hindi lang Awol. sila nakapag-report o natapos yung 3 years. Walang naabutan sa kanila ng maleta. Sila lahat itong naabutan ng mga- maleta. Oo, itong pero mga inabot din nila. sundalo. Pero walang natanggap. Wala. Problema nga, Ano lang, sahod lang sila mga kababayan. problemado nga sila doon sa last month salary nila eh. Palagay ko honorable yung papalabayan. mga Honorable tong mga militar na to kasi hindi sila nangupit eh. Di ba? Dapat magbabayad, no? Pwede kang mangupit, di ba? Si Saldico. So hindi pa sila bayad. Hindi pa sila Pambihira bayad ka, sa Saldico grabe po. Oo. Pati yung bayad, kinurakot mo. Ito kasi attorney, gusto kasi, ang nangyayari kasi parang gusto nilang sirain yung credibility ng 18. Oo. Hindi maaalis mga kababayan ng ano. So now, may Katotohanan na nag-deliver sila. pagkakaiba pa kung halimbawa, ikaw ay AWOL or na-discharge ka or yung active ang magtitistigo. May pagkakaiba na ikaw ang witness, ikaw first hand na nakakita or naghatid, may mababawasan ba yung pagiging testigo niya or ano ba, may bearing ba yun? Wala eh. Wala. Oo nga. Walang bearing Kahit ordinaryong tao nga mga kababayan lang yan sila. kung honorably or dishonorably discharged ka doon sa sinasabi mo na katotohanan. Regardless of the source, Regardless. if what you are saying is the truth, di ba? Actually, attorney, no, kung ikaw active ka sa serbisyo, palagay ko hindi ka pwedeng magtestigo sa mga ganito eh. Hindi ba? Ganun ang Oo. patakaran. Oo, kung sa Armed Forces of the Philippines kasi ay Bawal din na gamitin ka ng politician mga kababayan. iba ang kanilang kultura, no? Meron tayong obey before you complain, no? You follow the chain of command. Meron silang mga ethos, mga Ethos. sinusunod. May mga unwritten rules ang mga yan eh. So, mahirap talaga kung sa uniform service ka. Yung sinasabi nila attorney na hindi naman mga members ng Marines or Navy, yung iba dyan. Paki-explain nga ninyo, sino-sino yung hindi membro at bakit kiniklaim nila na sila ay membro ng Marines? Yeah, ang problema kasi sa mga naunang statement ng AFP, Philippine Navy, Philippine Marine Corps ay nagbase sila sa isang verification. Ang nakalagay kasi doon, pangalan ng sundalo, nakalagay under verification. Nagsalita na sila kaagad na hindi Marines ang mga ito. Pero pinapanindigan namin na yung nakalagay sa affidavit, dalawa sa kanila ay konektado sa Philippine Army dati at yung 16 puro mga Marines. At merong serial 16 lang pala mga kababayan. Ang dalawa konektado sa Philippine Army. numbers ang mga ito. So meron po kayong hawak na ebidensya na magpapatunay na sila yung mga Marines. Meron po. Pero kahit pa hindi sila Marines mga kababayan, sa ngalan na tumistigo sila na nagdala sila ng mali-maleta. Kaya nga, meron ng bagong statement ang Philippine Navy na doon sa 18, 16. dalawa daw ay hindi Marines. Oh. Hindi naman namin claim na lahat Lahat sila Marine. Marines eh. Oo. Kasi yung dalawa, Army. So, inaccept na nila ngayon na yung 16 ay dating mga Marines. Marines. Kasi po yan ang binaluktot ng mga media. Pag unang Talaga siya ang media ang sinabi kagad nila 18 ex-Marines. Tapos karamihan dishonorably dismissed. Tapos biglang itatanong nila sa AFP, Marines ba ito? Tapos nung sinabing hindi, para bagang sinasabi sa inyo hindi kayo credible doon sa Ngayon,
punta tayo dito sa nabanggit nyong media. Ito, mainit na issue dahil napanood ko po ang lahat ng interview nyo at bawat interview nyo talaga namang condescending yung mga tanong sa inyo. At kayo po ba naniniwala na talagang lahat ng media na umano sa inyo ngayon ay under sa payroll ng itong nakatanggap ng maleta? Mayroon yan. Alam Yung iba mga kababayan, kung hindi man nakatanggap ng maleta, may pabor mga kababayan. Either takot o talagang pareho ng mga kababayan, may mga planong mga masasama o may mga kabalastugang ginagawa mga kababayan sa kanilang station na takot silang ma-audit ni Bangag mga kababayan, na utusan ni Bangag na ipa-audit ang kanilang istasyon. Dahil once na makitaan ng mga violation mga kababayan, goodbye. nyo, malawak yung media operations ni Saldico noon na ipinagpatuloy ng mga kasapi sa kasalukuyang administrasyon pa rin, no? Halos 300 na trolls ang nandyan sa isang building sa Makati. Oh, aroy. Oh. At nagdadala ang mga ito regular ng pera para sa pangsweldo. Wala no? Oh, yan. Oh, kinumpirman na niya 300 to sa Makati. Nagdadala ng Isipin mo, ng maleta para pang sweldo. 3 palapag ang inoccupy nila sa isang building dyan sa Makati, no? Meron ngang isang media operator na nandyan sa Timog ang kanyang opisina sa President's Tower ba yan? Yung kanto. Oo. Uy, merong isang nag-oopisina dyan na 8 maleta ang inakyat. Grabe. Ay, no, 6. I'm sorry. Alam ni Coach 6 na maleta. Sino yan? Sa Timog, mga kababayan. Olin Timog Alam mo ha? Isado mo yung mga building dyan Hindi. May nagsushooting. So, marami pong kaya naman tingnan nyo ang control nila sa media. Pag nagsabi ka ng akusasyon laban sa administrasyon, sisirain ka kaagad. Mas maganda sana na sagutin nila yung akusasyon. Masyado nilang binabalasubas yung public discourse. Katulad ni Sunny Trillanes. Trililing. Ang sinabi niya kaagad ay kakasuhan ko si Baligod ng cyber libel. Sige, go ahead. Hindi pa nga niya nakikita yung affidavit kasi alam ko. Dahil nabasa ko yung text niya sa isang media practitioner na humihingi ng affidavit. Hindi pa niya nababasa, tumakbo na siya sa media na nananakot na. Yung isang kasamahan niya, yung si Alejano, yung nobyo ba yun niya mga kababayan? Para silang kinasal sa ICC? sabi niya na Kalbo. paldo daw ako, nabigyan din daw ako ng maleta. Paldo, ikaw, Kalbo, Alejano. Kayo ang paldo. Kayo ang mayroong maleta. At nangangarap daw akong maging sekretary ng isang departamento. Hindi nga niya kilala si VP Sara. Hindi sila personal na magkakilala ni VP Inday mga kababayan. Yan ba yung klase ng pinaaral natin sa sinasabi nating Premier Military Academy in the Philippines? Oo nga. Yung ganong pag-iisip? Hindi ba magsasalita siya, hindi pa niya alam na hindi nga ako kilala ni Inday Sara. Paano naman niya akong i-appoint na cabinet secretary? Yan mga kababayan, hindi sila magkakilala ni VP Sara. Siya kilala na si VP Sara as Vice President pero personally wala. Paldo daw ako, nabigyan ako ng maleta. Kailan? Yung nilabas Siya nga ang nag-expose. namin dito, pwedeng ipakulong si Saldi ko. Bakit naman niya ako bibigyan ng maleta? So, Yun ang paldo talaga. hindi ko alam kung yung mga ganyang komento ba ay is it coming from a responsible member of society? Hindi, yan ang mga kasabwat yan mga kababayan. Yung mga minamaliit yung mga expose ng mga Marines. Sabwat yan. Natatakot kasi yan vulgar ang katotohanan. Yan ang sinasabi ko ng mga talkative na Talkative! hindi nag-iisip. Attorney, balikan lang natin yung sa media. Kaya nyo po bang mabanggit o doon na lang doon sa affidavit nyo ilalabas yung pangalan? Yung kaya namin binanggit doon na Station na lang. Sige, station. nagbibigay sa mga media practitioners, no, para ipakita lamang na yung pera ng bayan
ay ginagamit nila para sa sarili nilang interest at para sirain ang kapwa Pilipino nila, no? Doon sa Yan, mga individual dishonest na media media. practitioner na nabigyan ng mga Dishonest. mali-maleta ng pera, Oh, mali-maliit ang ang pera. sa akin naman ay baka naman bayad sa serbisyo nila at hindi nila kailangang tanungin kung saan nanggaling yung ibinayad sa kanila. No? Kaya hindi ko po binanggit doon yung mga pangalan. At sinabihan ko rin yung mga sundalo na kahit binanggit nyo ito sa akin, ay minarapat kong hindi ilagay. Katulad nung isang mambabatas, yung letter B, blackout. Kasi Patay na. sabi ko, unfair sa pamilya niya. Oh, si Akop. Dahil wala na siya, hindi na niya Pwede panagutin si Akop sa impyerno. Nagdagan ng init mga kababayan yung apoy. cannot defend his name and reputation anymore. So let us be Pero dapat managot pa rin. fair to him also. Mm. Kaya blinak out ko po yun. At naku po, marami pa silang mga sinasabi na Kami, wala kaming paki dyan kay Akop. Jablo yan. Akalain mo mga kababayan, si Tatay Digong daw is center of the drug industry in the Philippines. Samantalang siya pala tumatanggap ng maleta. Buti nga sa'yo. hindi pwedeng ilagay dyan. No? Kurakot ka, Pero- Akop. Attorney, nabanggit nyo kanina na doon sa troll farm ay may politikong pumupunta. Ay siguro yun, pwede natin mabanggit dahil yun po ay politiko naman. Pwede po ba natin malaman kung sino yung pumupunta doon? Nako, matataas na opisyal ito ng House of Representatives kasi minsan sa top floor ng building na yon ay doon sila nag-iinuman minsan, no? Mga inuman pa. Pero careful ha, dahil baka dyan sila dadaliin sa cyber libel mga kababayan na Mas importante sa atin yung talagang sa korupsyon. Kapag sa media mga kababayan although importante din, pero later on na lang yan. Nung ma-establish na talaga ito mga kababayan na Baka dyan pala sila madadali, lalo lahat ng mga mga kababayan, mga private individuals. Oo. Nag-iinuman, mga Marami congressman. Oo. Babanggitin ko yung kasama pangalan. si Saldico. Sige bang ikaw na lang. No? Kasama si Saldico. Oo. Kasama si Zaldico. Kung si Saldico umiinom doon, sino ba ang mga ka-level niyang kainuman? Di ba? Romualdez! Yung sa Quadcom, meron ba doon? Yung iba ho doon sa Quadcom, baka hindi na makaakyat sa top floor. Sa sobrang taas, ito po ba ay si Romualdez? Hindi po. Kasi sa akin yung pag-iinom doon, I think hindi naman krimen, no? Hindi naman krimen. Siguro, pwede nyo banggitin. Pero sa troll farm. Inuman lang naman. Parang tayo, pwede tayo mag-inuman. Sino yung mga nagiinuman Yeah, doon? focus na lang tayo sa Wag na lang, baka madisturbo pa sila dyan, mga kababayan dyan pa, makasuhan sa Focus na lang doon sa maleta. mas importanteng issue ng bayan. Ayan. Itong listahan, may listahan kayo, 'di ba, attorney? Lumabas yung mga congressman, no? Meron din daw bang mga senador, secretary? Ay, mayroon nga, di ba? Unang-una si Tito Soto, 5 maleta. Si Chis Escudero, si Bong Revilla, si Loren Legarda, si Mark Villar. Sino pa nga ba yung nakababayan? Si Erwin Tulfo. Yan ang kinumpirma doon sa affidavit. Yung mga matataas na mga Oo. mga departamento ng gobyerno. Oo, meron diyan mga senador no na ilista. At may mga additional na detalye pa yan. Doon naman sa mga miyembro ng kabinete, si Secretary Bunuan. Si Bono, Nag-deliver sila. Hindi ko maalala kung ilang maleta yan sa isang bahay niya sa Quezon City. Si dating DBM Secretary Amena Pangandaman. Pangandaman. No? Bernardo. Hindi. Wala silang nabanggit na Bernardo. Pero si Secretary Pangandaman, siya mismo ang pumunta sa Horizon. At siya mismo ang tumanggap. Siya mismo ang kumuha doon sa basement 3. No? Ito yung nakakatawa sa isang media practitioner. No? Na Nakatanggap ng sabi maleta. nila, Sir, alam mo bang tinitingala namin itong tao na to? Believe kami sa kanya. Pero nung Hala, sino kaya na? nadedeliveran pala namin siya, parang na-disappoint kami. Kasi Sino yung may kaya isang yan? pangyayari na yung magde-deliver, tinawagan nung media practitioner. Sabi niya, doon na lang tayo mag-meet sa mall. So, punta sila. Ang sasakyan ko, ganito, ganyan, sa level na ganito, etc. Tapos,
O yan, buksan nyo na yung pintuan ng likod. Van ang dala niya eh. O, buksan. O, pasok nyo na. Siya ang nagdadrive. Siya mismo. Media po? Oo. At Grabe. dalawang maleta yata yun or something, no? So, yun na nga. Ngayon natin nalalaman yung kasabihan na this is where our taxes go. Wala po silang nakitang tinapay doon? Bakery, Doon sa, bakery. sa restaurant. Sa restaurant. Sa Sino ba mayroong tinapayan, mga kababayan? restaurant. Pero doon sa van, wala Doon sa naman. van, walang tinapay. Ala ka! May idea na tayo. May restaurant at mayroong tinapayan. Walang mga insimado dyan. Ganun. Insimado. Okay. Aroy, Hindi, babalik tayo aroy, dun sa aroy. ebidensya kasi nandoon na rin tayo. Yan ba ang nagsampa ng kaso kay ano? Ay, wala na lang. Oh, never mind, never mind. Anyway, Siyempre, 18 to. Sabi nyo nga, 30 to lumalabas eh. Paano nyo ginather yung evidence? Isa-isa nyong kinausap? Ikaw muna, kung ano ibibigay mo sa akin, hanggang sa makompleto mo yung 30, tapos gumawa kayo ng consolidated na Nagkaroon po kami ng 2 beses na workshop, no? May mga pictures ako dito na ganon. Ikaw, ano ang nalalaman mo? Inuna ko kasi, ibigay nyo sa akin ano ang sasakyan na ginamit, sino ang kasama nyong nag-deliver, sino ang inyong dineliveran at kung saan. So, binigyan ko sila ng kanya-kanyang papel. Ginaya yung diagram na yon. So, nagsulat sila. And then, pagkatapos nun, ipinasok ko sa isang draft. After a week, binalikan ko sila. Gusto kong malaman kung consistent sila eh. So, matagal po ito. December, January, and then hanggang February. No? 3 buwan. Mali yung sinasabi nila mga kababayan na tiniming lang ngayon lang daw. Bakit ngayon lang daw? Matagal yan eh dahil kailangan ng mga affidavit talaga mga kababayan na insakto. Yung matagal daw eh. Sabi nyo, no? Yan ang kinu-question nila. Yung timing. Sinadya nyo ito para sa ICC? Hindi nga ako updated kung anong nangyayari sa ICC po eh. Basta sa akin ay nung nakontento ako na yung sinasabi nila ay totoo, no? Dahil consistent sila eh. A week before na pirmahan nila, binigyan ko pa sila lahat ng kopya. At gusto kong sa 1 linggo reviewin nyo yan. So nung may mga corrections sila na very minor, so finalize na namin nung umaga ng February 2023. February 23, 2025. So nung okay na sila, 2026, sorry, no? February 23, 2026. So nung okay na sila, sabi ko ipanotaryo na natin. So pumayag sila. May tinawagan ako na isang Saan yun pinanotarize? Kasi baka mamaya tumanggi na naman yung abogado. Doon tayo pupunta eh. Nangyari, napanood na namin yun eh. meron I asked permission from the notary at saka yung witness, si Bishop Tendero, at saka yung 18 na mag-video ako sa seremonyas ninyo. Baka sira yung CCTV na naman. Mahirap. Hindi, may video yon na tinanong sila ng notaryo, kayo ba ang gumawa nito? Naintindihan nyo ba ang nilalaman dito? Tinakot ba kayo? Sinuhulan ba kayo? Prinomesahan ba kayo? So, okay naman yung sagot. So, nagsumpa sila. Detalyado attorney. Kanina pinapakita sa screen yung mga plate numbers. Ito pa, individually, naisip nila na baka maging problema to someday, kaya sila na mismo, on their own, kumuha na sila ng mga ebidensya nila. Ganun ba ginawa Hindi nila? naman dahil, alam nyo po, mula September 2022 hanggang early 2025, araw-araw silang nagde-deliver eh. At yan ang mga gamit. Kaya memoryado nila yung plate numbers. At ito po ba ay SOP sa kanila na pag nag-deliver, picture? Meron silang chat group. No, halimbawa, tayo by chat group. Ikaw ang nautusan na mag-deliver. Pag na-deliver mo, picturean mo, ipasa mo sa chat group. So lahat tayo nalalaman natin na si Banat Bay ay Ano dahilan nila para malaman? requirement kasi ni Saldico. Para makasigurado si Saldico na na-deliver nga. Saldi ko walang hiya na ito. Nasaan na ba ito? Bakit biglang nawala ito? Yung mga executive assistants niya, si Mark Tiksay, si Paul Estrada, si Attorney Sam Buenviaje. So nandun po sa GC si Saldico? Kasi, So talagang minamano-mano niya na tinitingnan niya yung mga delivery.
Ganon. Nakausap nyo na po ba yung abogado ni Zaldico? Ay, hindi pa. Hindi ko kilala. So hindi nyo po talaga nakausap si Zaldico na nagkuntsabahan kayo kasi nang pinapalabas ng iba para siraan ang administrasyon? Wala nga silang contact kay Zaldico, apo pa. Oo nga, yun nga yung hinanap natin, nawawala si Zaldico eh. Oo, Di ba? wala akong communication at saka hindi niya ako kilala. Sino pa yung nasa GC? Andun ba yung si speaker? Yung mga wala. Talagang kay Zaldico. So itong 18 na ito, plus yung 12 pa, kay Zaldico lang ito. Oo, kasi 103 silang lahat eh. 103. Oo. Nasaan May- yung iba? Yung 16 doon, active members ng PNP. No? 7 active sa Coast Guard. Oo. No? So yung iba ay retirado na, no? Wala na sa serbisyo. Yung iba kasi sa kanila ay na-assign bilang security ng kanyang mga anak, yung kanyang asawa, at kay Zaldico. Kaya divided sila into 3 teams. So Yung- hindi lang po talaga Marines, ano? May iba pa. Oh, may Army, may PNP, may Coast Guard. Na active. Ang active lang PNP at saka Coast Guard. Actually, kaya ako tinanong sa inyo kasi may tumawag sa akin. Kilala niya yung isa sa PNP na naandun. Na ano daw. Kaya lang, hindi magsasalita dahil siyempre takot. Yes, oo. Attorney, hindi kaya masama lang ang loob nitong mga 80 na to dahil hindi pa sila napapasahod? At follow up lang, may idea po ba kayo kung magkano yung sahod nila sa paghahatid ng pera? Kwan, ang sweldo nila 43,000 a month eh. Oo. Uy, pwede Pero naman. depende kasi meron ng 9 na taon kay Zaldico. Merong 1 year. So iba-iba rin, no? May umaabot ng 56,000. Anong screening ng mga ito para matanggap sila dyan? Kasi baka mag-apply si Sir Jack eh. Oo. Apply ako eh, kunyari. Mapumaldo tayo. Ba't gagawin ko attorney ha? Kunyari, nakapasok na ako nun. Mafia na ako ha. Mafia, mafia. Pasok ako. Miyembro ka na. Nagkaila ako ng pera. Nagkamag-anak ako sa Mindanao ha. Natakas ko lahat ng maleta. Pahala ko yun lahat. Saan? Hindi ka na matatanggap pag gano'n. Tapos magpapo-opera ako. Bago na. Huwag ka na magkakalita. Okay? Paano sila Yung, pinupul, attorney, para makapasok dito sa 100 plus na ito? Oh, yung security personnel kasi ni Zaldico, merong 2 dyan na retired generals. Ay, magugat. No? At 2 retired colonels din. So pag nagre-recruit sila, hinahanap din nila yung may connection sila eh sa mga sundalo. Oo. Napakarami pong ebidensya no, nakita po natin yung pinapakita nyo, yung mga nakaprint. Sa Yun na ba lahat yun? O yun na ba lahat yung pinakita nyo? Or marami pa? Marami kayong- pa. Oo, mahirap kasing isama lahat diyan dahil kakapal na masyado. Kaya representative lang ito. Para i-represent lang na mayroon kaming ebidensya, gano'n. Pero ito, mas tumitibay ba yung isang kaso pagka collective testimony? Kasi 18 sila eh, kumpara doon sa nag-iisang testigo lang. Oo, ito kasi mga eyewitnesses, no? Mm. So katulad ng isang krimen, may pinatay diyan, nakita mo, you are an eyewitness. Ganon din sila. At di lang sila basta eyewitness ha, kasi meron silang Involved sila. involved Oo, sila. sa pag- Meron silang involvement. At the same time, meron silang mga pictures, images na magpapatunay, magko-corroborate dun sa mga sinasabi nila. Tama po. Oo. Balikan ko lang po yung 2 general na sinasabi nyo na retired. Meron po ba silang plano din magsalita? Ang pagkakaalam ko dun sa isang general ay tinakot at for a time umalis siya sa Pilipinas. No? Alam ko po yung yung nangyari dun sa bahay ng isang kakampi ng administrasyon sa Forbes Park kung saan pinagalitan, no? At yung grupo rin na yun ang nananakot sa kanila. Medyo matindi yung grupo na yun. Kayo po ba may idea na merong involved na kakampiang administrasyon sa AFP na nananakot dito sa mga ito? Meron po in due time kasi nabasa ko mismo yung pinadala ng isang I think major ang rank ko niyan na ang text niya ay tama na ang inyong mga ginagawa, tigilan nyo na yan. Huwag nyong ipahiya ang Philippine Marine Corps, ang AFP, etc. No? And then may text pa na siguraduhin nyo lang na kung lumabas kayo ay mapabagsak nyo ang gobyerno. Dahil kung hindi, meron din kayong kalalagyan. Parang ganon. Ito po ay active na Yes. major Yes, yes. sa AFP.
Sa AFP. And itong mga testigo ngayon na mga 18 and yung other na hindi pa nagpapakita, hindi naman sila apektado nung natatanggap nila yung mga mensahe na yan. Oo, kasi pinakita nga nila sa akin at malinaw sa kanila yung kanilang ginagawa, itong mga sundalo na ito. Na, sir, hindi naman kami gumagawa ng krimen. Bakit nila kami pinapatigil? Ang ginagawa nga namin ay sugpuin itong pagnanakaw sa kaban ng bayan, sabi niya. At medyo nakaka-touch yung sinabi rin nila na, alam niyo sir, may mga sinalihan din kaming mga bakbakan, no? Gera-gera. Pero ito na siguro ang huling laban na sasalihan namin. Sa ngayon ay gusto naming magpakasundalo para sa Pilipino. Iyon ang damdamin nila. Alam niyo po, hangang-hanga ang mga kababayan natin dito sa mga sundalo na ito. Sana ipagpatuloy niyo lang dahil kayo ipapanalangin ng ating mga kababayan para sa bayan natin. Dahil alam niyo, kailangan na talaga natin ng mga bayani sa pagkakataon na ito. Huwag natin hayaan ng mga kurap na opisyal lang mamuno sa ating bayan. Attorney, ito ang isa sa mga tinatanong palagian ng lalong-lalo na itong mga mainstream. Di ba yung motibo ninyo na meron kayong ibang plano? Ang pinaka-endgame nyo ba is pabagsakin ang gobyerno? Simple lang po ang aming objective yung matigil ang pagnanakaw. Kasi tingnan nyo po ang resulta ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nasisira ang mga institusyon. Nasisira rin ang mga tao na nagpapatakbo ng mga institusyon na ito. 'Di ba sa ating form of government, may mga institutions diyan. The executive, legislative, judiciary, ombudsman, etc. No? Mga institusyon yan. At maganda ang mga purpose ng mga institusyon na ito. Pero, depende ang success ng institusyon na ito sa mga taong nagpapatakbo. At meron tayong dalawang klase ng tao na nagpapatakbo sa ating mga institusyon. Yung elective at saka yung appointive. Pero wala tayong maasahan ngayon sa mga elective and appointive Siguro may maasahan tayong kakarampot, 1%, 5%. Karamihan, hindi natin maasahan. Kaya nga, yung executive branch, tingnan mo, si BBM ay naglabas ng kanyang 8-point agenda. Yung administration niya. Education, energy, infrastructure, transportation, fiscal, management, efficient bureaucracy. Pero walang nangyari Bakit? Dahil sila mismo, ginagago nila yung programa nila. Sa legislature, matagal nang sinurrender ng legislature yung kanilang kapangyarihan sa executive. Ang legislature dapat ang siyang nagpapanday ng mga pulisiya. Pero bakit ang presidente ang nagsasabi sa Kongreso, ito ang gawin nyo? At hindi ka pwedeng maging speaker o Senate President kung hindi ka alyado ng presidente. And these institutions are designed to be independent from each other. Checks and balance Wala na yung checks and balance.